born again. Yes! Men, sama-sama tayo. Pangalangin natin, Panginoon. Huliin natin siya. Ngayon, sama-sama natin huliin Panginoon at tayo lahat ay pinalagpilin. Amen. Hallelujah, God. Ang pinakamakas sa lahat. Walang nakakigit sa iyong kapangyarihan ng Diyos. Ang buhay namin, ang
rejected and alone like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all powers, sabay-sabay tayo. Above all powers, Lord, thank you for your power.
ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Napakasarap po na bawit sa ating Panginoon. Ngayong gabi, sino po may pangangailangan sa ating Panginoon? Amen. Ngayon po, lalapit po tayo sa ating mga panalangin. Huwag po natin kaligtaan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga fellowship leaders mula sa Prescott, Arizona, si Pastor Greg at Sister Elizabeth Hill, Pastor Jesse and Sister Angel Clark, Pastor Howard and Sister Mona Warner, Pastor Joy and Sister Connie Campbell, Pastor Richard and Sister Yolanda Ruby, Pastor Fevin and Sister Janet Foley, Pastor Tom and Sister Janice Payne, Pastor Mark and Sister Michelle Olson, Pastor Paul and Sister Renee Stephens. Amen. Kailangan po na nila ng ating mga panalangin, ganoon din ang ating national leaders ng ating fellowship dito sa bansang Pilipinas, Pastor Alberto and Susan Desitusi Pina. Amen. Kailangan po nila ng ating mga panalangin sama natin, maging ang mga church regional leaders sa ating Pilipinas, Pastor Ernie Rente, Pastor Henaro Bugtay, Pastor Gil Civil, Charlie Carias, as Pastor Frank Benaventura. Amen. Isama po natin ang fresh anointing ng Panginoon at bigyan sila ng Panginoon ng courage and wisdom para maisagtuparan ang kaharian ng Diyos at malaganap ang salita ng ating Panginoon. Marami pang maligtas na mga kaluluwa. Amen. At isama din natin ang mga ating mga missionary. Amen. Hindi po madali ang mag-mission. Kailangan po nila ng ating prayer. Isama natin na sila ay bigyan ng Panginoon ng courage, wisdom, and strength. Ganun din, ingatan sila ng Panginoon sa mga bansa na sila ay nag-mission doon. Pastor Ricky and Sister Karen Paramio at ganun din kay Pastor Maro and Diana Albina. Nakakita niyo po yung mga pangalan nila. Pagkitin po lagi natin sa ating mga panalangin araw-araw. Amen. Amen. Upang sila ay proteksyonan ng ating Panginoon. Patuloy silang gabayan. At yan din ang Daughter Church sa Mandaluyong. Amen. Huwag po natin kaligtaan ang kanilang mga pangalan. Pastor Angeline Joy Feliciano. Ganun din si Pastor Vice and Sister Rose Tanyuan. Kailangan po natin isama ang revival sa kanilang mga churches. At ganun din. Amen. Isama din natin. Amen. Si Pastor Jerry and Sister Lizelle Barrera. Amen. Isama natin lagi. Amen. Ang fruitfulness ng gawain sa Cubao. Amen. At ganun din si Pastor Nino Francis and Sister Magalion, ang patuloy na fruitfulness dito sa C5 Taguig. Ganun din, kasama din natin Sister Lerma, amen, ang pag-iingat ng kanyang pagbubuntis. Ganun din si Pastor Alvin, Sister Mawit Abuglao, amen. Isama natin, amen, ang provision ng Panginoon, amen, na magtayo ang Diyos sa may kawain buwan. Naniniwala tayo na walang imposible sa Panginoon, amen. Sama-sama natin ipanalangin, amen, ang na magtayo ang Diyos sa may kawain Bulacan, pagbungayin ang gawain doon. Ganun din si Pastor Mike and Sister Celine Bonagua sa Comembo Taguig. Amen. Kailangan nila ng panalangin. Amen. Kailangan nilang i-pray. Amen. Yung fruitfulness din sa gawain sa Comembo Taguig. Isama natin lagi sa ating mga palarat ng mga pioneering church. Sina Pastor Elson Sternica Conde at ganoon din si Pastor Ronald N. Azaria Zamora. Isama lagi natin yung mga pangalan nila sa ating mga panalangin. Yan po, yung overnight prayer, huwag po natin kaligtaan. Yung mga pangalan nila, amen, amen. Kailangan natin ipanalangin din yung panalangin. Amen, mabisa po ang panalangin ng marami mga kapatid sa ating Panginoon. Amen, yung fruitfulness dito sa C5, Comembo, sa Cubao, at sa Bulacan Ministry and Outreaches. Amen, magbangon ang Panginoon. Amen, sa bawat churches na mga key people, amen, worship leader, Bible outreach leader, at ganun din yung mga givers and tithers. Isama lagi natin dun sa ating mga panalangin at breakthrough sa financial and worship services. Amen. Yung miracle money na ipagkakaloob ng Panginoon, kailangan po natin ipanalangin sama-sama. Amen. At ang sa ating bansa, amen, kailangan po natin isama sa panalangin ang wisdom and courage sa ating President si Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang mga cabinet official at ang government official. Ganun din si Mayor Lani Cayetano dito sa Taguig. Amen. Aprobahan niya, amen, yung panukala na, amen, na hindi lamang, amen, mamahala sa dito sa Taguig, amen, kundi pamahalaan din niyang kaharian ng ating Panginoon. Isama natin, amen, ang favor ng Panginoon. Bigyan sila ng karunungan, banal na pagkatakot, amen, at ang mga batas at mga proyekto na hindi kami papatupad ay pabor sa kaharian ng ating Panginoon. Ang genuine transformation sa lahat ng mga pulisan, kasundaluhan, at ang mga frontliners na sila din ay gamitin ng ating Panginoon in conversion and transformation sa buong mundo. At ang protection sa mga kapatid natin na nasa Ukraine, Russia, China, Taiwan,
at Israel. Isama natin sila sa ating mga panalangin. Amen. Yung mga pangalan ng mga ating mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Amen. Andyan po. Amen. Nakikita po natin sa screen. Amen. Isama po natin sila sa ating mga panalangin ngayong gabi. Yung overnight prayer natin. Amen. Huwag po natin kaligtaan yung mga pangalan nila. Amen. At isama din natin mga kapatid sa Panginoon. Amen. Approval ng campus ministry. Amen. Magkaroon dito ng campus ministry at gamitin mismo yung mga nagpapagamit ng mga kabataan dito. Sila yung gagamitin sa campus. Amen. Pag-pray po natin na ipuhin sila ng Panginoon. Amen. At ma-approve din ni Ma'am Ros Limbias yung letter na yun. Amen. Para amen, may isang katuparan. Amen, ang campus ministry at ang approval, amen, kay Pastor Colonel, amen, ministry, amen, sa jail. Kailangan po natin ipag-pray ito, amen, at naniniwala tayo na may ililigtas din ng Panginoon sa jail. Yes. At ganun din, amen, isama lang natin, amen, ang pagkaloob ng Panginoon, amen, yung malaki pang sanctuary dito, amen, dito sa C5, naniniwala tayo, amen. Darating, mangyayari din yun, magpatuloy na tayo mag-pray, na bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, amen, ang bawat isa, amen, gamitin ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon sa kanilang mga trabaho, amen, upang magamit, amen, at yung pambili ng lot 4, amen, ay pakompleto ng mga kapatid sa ating Panginoon, amen, at ang lot 2, amen, ipuwid si Brother Mel Pales na kanyang ipagbili dito para mas malaki pa yung ating sanctuary, amen. At sa mga hindi pa natin nabanggit na mga panalangin, kung meron po kayong panalangin ngayong gabi na hindi nabanggit, mga kapatid sa Panginoon, isama natin sa ating mga prayer ngayong gabi habang tayo pangunaan sa pambungan ng panalangin ng ating kapatid na si Brother Ezekiel, amen. Ulit nating sambitin, sama-sama natin pagawin, Lord, taas ng ating sa mga plano ng walos sa iyong dakilang nawaing Panginoon. O Panginoong Isus, minsan pa sa gabing ito kami po'y lumalapit sa inyo. Salamat nga pong muli. O Panginoon, tinipon niyo po kami muli sa gabing ito, Panginoon, para sa Combined Men's and Women's Discipleship. Hallelujah. Samahan niyo po kami muli, Panginoon, ang bawat isa, mga alagad niyo po sa gabing ito. Minsan pa, Panginoong Isus, kami po'y lumalapit at humihingi muli ng iyong pagsama sa aming bawat isa, Panginoon. Minsan pa, dalangin po namin, O Panginoon, ang bawat panalangin ng aming mga kapatid, O Panginoong Isus. Yun ang nga po narinig, O Panginoong Isus, at minsan pa, kumilos ka nga po sa aming kalagitnaan, panibagong himala, O Panginoong Isus, sa kagalingan, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, magpatutuwa ka nga po sa aming buhay, kawa po, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming mga puso. O Panginoong Isus, minsan pa ako usapin nyo nga po muli at iniimbitahan nga po namin muli ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pagpalayan niyo po muli sa pangamaran ng iyong banal na salita, Panginoon. Maging ang iyong pong mga ngaral sa gabing ito, pagpalayan niyo po muli ang kasiyan ng iyong banal na langis sa Panginoon, ng kanyang dila, Panginoon. Samahan niyo po kami muli, Panginoon, palakasin kami, disiplinahin at turuan ng Panginoon at ikaw nga po, Panginoon, ang panaglang kayo kalakasan ng aming pananampalataya. Ingatan niyo po kami muli sa gabing ito, Panginoon, mag-isa overnight prayer, hallelujah. Pagtagumpay niyo nga po, Panginoon, ang buong gawain sa gabing ito, Panginoon. Minsan pa, Panginoong Isus, hallelujah, kami nga po'y mag-iiwan-iwan. Mamaya, Panginoong Isus, dala ka tagumpayan, O Panginoong Isus, pinagpala niyo. Ikaw nga po, Panginoong Isus, ang itaas sa aming buhay, magpalaman. At inamin na nga po namin, Panginoon, minsan pa sa gabi ito, ang pagpapalat kalakasan ng Panginoon mula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpapalad po tayo sa isa. Amen. Born again. Born again. Born to be. I'm a child of the Most High God. Born again. Born to be. I'm a child of the King. I'm a new creation. Was in His life. And a transformation. Now I'm living in the power of God. Born again, born to be. I'm a child of the Most High.
sa schedule dito po sa C5. Amen. Meron po tayong morning prayer. Amen. Sa mga taga C5. Amen. Araw-araw po natin gagawin ito. Mga kapatid sa ating Panginoon, 6 a.m. Monday to Friday. Pero kung maaga po kayo napapasok sa inyong paaralan, sa inyong trabaho, ngayon po, amen, ay maaga po, nagpipray na po ako every 4 a.m. At kung kayo po ay mas maaga pa sa akin, meron po kayo 3:30, gamitin niyo po yung doorbell para mabuksan kayo. Amen. At midnight prayer, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, 12 midnight, mga kapatid sa Panginoon, natapos noong Wednesday. Pero every Wednesday po, ito mga kapatid sa Panginoon, sa mga hindi makakapanalangin dito sa sanctuary, amen, sa inyong tahanan, dito sa inyong kwarto, hindi po tayo manalangin, sa oras lamang. Ito po ay paraan upang wasakin ang mga spiritual assault. Amen. At yan din po yung kasi yung time, amen, habang po tayo ay mahimbing na natutulog, pag kulang po tayo equip sa prayer, mga kapatid sa Panginoon, lagi po tayo nangihina. At yung pong paraan para tayo ay lumakas yung midnight prayer. Amen. At sa every Saturday, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ginagawa po namin ito dito sa church, Saturday, amen, yung corporate prayer. Amen. At kung wala pong corporate prayer, wala pong ministry. At po yung patakaran dito, yung standard ng ating church, lalo-lalo na doon sa mga nagpapagamit sa ating Panginoon. No corporate prayer, hindi po maaaring tumugtog, amen, at hindi po magagamitin dito sa altar. So, mahalaga po ito, lalo na doon sa mga nagpapahalagat na babae at lalaki. Meron tayong youth and adult division, amen, devotion, amen, ang pag-aaralan natin doon sa tuklasin, amen, malapit na po tayong matapos, amen, yan po ay 5 p.m. mag-start naman yun. Isang oras po yung corporate prayer, yung youth and adult devotion, isang oras din yan, mga kapatid sa ating Panginoon. At doon sa mga music ministry, meron tayong schedule ng practice every Saturday, alas 6. Amen. After nung ating follow-up, amen, mga kapatid sa ating Panginoon, ay magpa-practice na tayo dito. Amen. Sa Sunday follow-up and outreach, tuloy-tuloy pa rin, mga kapatid sa ating Panginoon, lalo na yung mga willing dito sa C5, mga nagpapagamit ng mga disciple. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Kailangan, amen, 4:30, nandito na tayo sa Sunday para tayo ay makapaghayo. At maganda po yung ginagawa ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo naghahayo, meron po siyang iniligtas at mayroong pinapagaling yan. Midnight, Thursday night worship, midweek service po ito, mga kapatid sa ating Panginoon, 7 p.m. At this coming Sunday, meron po tayong Bible for all ages. Ito po yung paalala dun sa mga nagpapadisciple. Kailangan po natin, amen, atin itong Bible for all ages, 9 a.m. Kailangan po, amen, maaga pa lang tayo, nandito na tayo para makapag-aral. Amen, huwag po natin kaligtaan, lalo na po yung mga nagpapagamit, mga ating Panginoon. Amen. Sunday morning worship, 10:30 a.m. Sunday night worship, 7 p.m. At amen, sa mga lalaki ng Diyos, amen, ito po ay men's discipleship sa mga nagpapagamit sa ating Panginoon. Meron po tayong men's discipleship, June 14, 6:30 p.m. sa Mandaluyong, mga kapatid sa ating Panginoon. At ang Revival Crusade, amen, bago po yan, ay June, meron po tayong meron po tayong revival dito. Ipag-pray po natin si Pastor Samuel, amen, na yung Travel and Mercy, ingatan siya ng Panginoon. Ipag-pray natin yung fresh revelation sa kanya ng Panginoon, bigyan siya ng karunungan, para yung kita lang niya dito, yung revival talaga na tayong lahat, ang ating church ay ma-revival, mga kapatid sa ating Panginoon. At meron po tayong church 50th anniversary, June 16, 2024. Amen. At sa mga hindi pa nagpabautismo sa tubig, amen, mahalaga po ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Kailangan po ninyo magpabautismo. Sa mga hindi pa nagpabautismo, pakibigay po yung pangalan, maaga pa lamang para ma-ilista po. Kasi pag 2 o 3 yung magpabautismo, dito po magaganap sa church. Diyan po sa taas. Meron po tayong pool dyan. Pero pagka marami, doon sa Villa Gloria. Amen. At Revival Crusade, patuloy natin isama sa pray si Pastor Duida o si Pastor Yuri.
August 26 to 27. Amen. Suportahan po natin yung gawain ito. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At kung wala na po kung nakaligtaan ng mga schedule ng ating gawain, amen, ngayon po, amen, sa gabi ito, amen, sino po yung masaya na handugan ng Panginoon? Amen. Sino po masaya? Praise God. Hallelujah. Dapat po tayo masaya sapagkat ang Diyos po ay masaya din kung tayo ay masaya na nagbibigay. Amen. Habang po lumalapit, amen, ang ating maghamon ngayong gabi. Amen. Si Pastor Jerry, ngayon po, amen, purihin natin at palakpakan ang ating Panginoon ngayong gabi. Amen. Hallelujah, glory Jesus. Amen, amen. Praise God, amen. Akala ko si Brother Kicks na magkakamal eh. Ito tumayo eh. Hallelujah. Praise God, amen. At isang magandang gabi sa bawat isa. Amen. Lugar nito, amen. At binabati ko rin yung ang aking bahay. Amen. Di ko alam kung nanonood siya ngayon. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay magbibigay. Amen. Si Brother Kicks lang talagang masaya eh. No? Tayo po ay magbibigay. Amen. Yan. Hallelujah. Pero ulang pa rin eh. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. At kung kayo ay may Biblia, makibukas ko kayo sa akin sa Marcos chapter 6, verse 5 to 6. Yung verse 6 ay yung unang bahagi lang yung ating pong babasahin. At sabi po dito, Marcos chapter 6, verse 6 to 5 to 6. Amen. At hindi siya nakagubado ng anumang makapangyarihan luwa, iban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Verse 6, yung ikalunang bahagi lang. At nangilala siya sa kanilang di pananampalataya. Praise God. Amen. Hallelujah. Kung tatanungin natin ang bawat isa ngayong gabi nito, kapatid sa Panginoon, nakaharap tayo ng ating Panginoon, ay masasabi rin ba ng ating Panginoon na siya ay nanggigilalas sa ating kawalan ng pananampalataya? Amen. Parang hindi mata na lyrics na ito. Ulitin ko lang. Amen. Kung ang ating Panginoon ay narito sa ating harapan at kasama natin, masasabi niya rin ba sa ating kalagitnaan na siya ay nanggigilalas sa kawalan natin ng ating pananampalataya? Amen? Mahirap sagutin, no, mga kapatid sa Panginoon. Pero kung titingnan natin, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pong sariling pananaw o sa ating pong pangsariling pananampalataya at pagharap sa ating Panginoon, maraming pagkakataon, mga kapatid sa Panginoon, amen, na ang ating Panginoon ay makita yung kawalan ng pananampalataya. Aminin man natin o hindi, o tanggapin man natin o hindi, mga kapatid sa Panginoon, yung salitang ito ay pwedeng mai-apply sa ating mga buhay. Amen. Sa ating bilang mga nagsasabing tayo ay mga mananampalataya. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, itong tagpong ito po yung pagkakataon na si Kristo ay gumawa ng mga dakilang bagay, amen, doon sa kanilang lugar, sa Nazareth, pero ang nakalulungkot na katotohanan, marami ang hindi sumampalataya sa Kanya. Okay. Amen. Ito po yung tagpo na dadalaw siya sa kanyang sariling bayan para magministeryo. At ang kalungkot sa ating panahon, kung i-apply natin ito sa atin, amen, pwede natin sabihin, o pwedeng sabihin ng ilan, ay, alam ko na yan, yung pagbibigay na yan. Alam ko na yung pagtayo ni pastor dyan. Alam ko na yung bunga pa lang ng bibig ni pastor. Alam ko na. Manghihingi ng offering yan. May nakapagsabi nga, mga kapatid sa Panginoon, may nakapagsabi nga, isang pastor po ito. At kilala ko yung pastor na ito sapagkat siya ay aking pastor noong siya ay nasa fellowship pa natin. Alam, sa dahilanan, siya po ay kinuha ng Panginoon. Amen. Hallelujah.
At siya po yung ating dating national leader na pinalitan po ni Pastor Boyet. Sabi po ng pastor na ito, mga kapatid sa Panginoon, amen, ang ibon, amen, lumilipad pa lamang, alam niya na kung saan ito dadapo. Amen. Hallelujah. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, amen, pagkamisan, sanay na tayo sa mga programa ng ating church. Unang-una, amen, syempre, magpupuri kami sa Panginoon, tatayo kami, aawit kami ng mga masayang awitin, mabibilis na awitin, mga dalawa hanggang 3 kanta, at pagkatapos, amen, ay yung mga malumanay na awitin na. At pagkatapos, kapatid sa Panginoon, ay magpupuri ulit kami, papalagpak kami sa Panginoon, amen, magbibigay kami ng papuri sa ating Panginoon, amen, at et cetera, et cetera. Kabisado na natin yung gawain sa Panginoon. Amen. At pagka minsan, mga kapatid sa Panginoon, dahil kabisado na natin yung ating gawain, sanay na tayo, amen, nagiging complacent na tayo. Tama ba yung sabi ko? Nagiging complacent na tayo. Ang ibig sabihin, hindi na tayo nagpapahalaga. Binabaliwala na natin. Amen? Ibig sabihin, alam ko na yan, magbibigay, alam ko na yan. Kaya ang tanong ko kanina, mga kapatid sa Panginoon, amen, kung si Kristo ay narito, mangingilalas din ba siya sa kawalan ng ating pananampalataya? Ang Biblia, mga kapatid sa Panginoon, ay maraming pangako na ibinigay ang ating Panginoon para pagpalain yung kanyang mga anak. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. All these things shall be added unto you. Pangako ng Panginoon yun. Sino naniniwala doon? Amen. Ang sabi sa Tagalog, dapat unahin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Amen. Idadagdag niya. Pero kung narito ko yun ng ating Panginoon, masasabi rin kaya niya, nangigilalas ako sa inyong kawalan ng pananampalataya. Isa pa, sabi po dito sa Malakay chapter 3, verse 10 to 11, at aking sasawayin ng mga mananakmal, ulit po sila natin, sa verse 10, sabi ito, Malakay chapter 3, verse 10 to 11, dadalhin niyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aming bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit, ay bubulog ko sa inyo ang mga isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ng mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di kapanahunan ang iyong puno ng ubas na parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Anong sabi po doon? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino po yung Panginoon ng mga hukbo? Amen. Si Brother Kicks, so hindi pa tapos yung tanong, amen agad. Diba? Yan ang ibig sabihin, yan ang dapat natin gawin, di ba? Amen. Hindi pa tapos ang tanong, amen na. Amen. Excited. Amen. Itong binasa natin, mga kapatid sa Panginoon, ay pangako ng ating Panginoon para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ano po yung pananampalataya mo tungkol dito? Yung tayo ay magbigay sa ating Panginoon. Maraming pagkakataon, mga kapatid sa Panginoon, na ang pananampalataya natin ay sinusubok ng ating Panginoon. Nandiyan si Abraham. Sinubok niya si Abraham kung gaano yung kanyang pananampalataya na ultimo yung kanyang anak, amen, ay hiningi ng ating Panginoon para ihandog sa Kanya. Kung hindi kaya ng Panginoon si Malakay, di para ano? Yes, Lord. Para gawin yung kanyang plano sa batang ito. Amen. Ipagkakalubayan natin. Pagkakalubayan natin. Pagkakalubayan. Amen. Hindi naman yung
sasaksakin ng kuya, hindi yun. May mga plano ng Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Pinipili ng Panginoon yung special ng tao na pwedeng gawa ng gano'n. Pero ng Panginoon, yung ating pananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, alam ng Diyos yung ating pananampalataya. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pananampalataya, merong kalakip na pangako ang Panginoon na kapag tayo ay humakbang na merong pananampalataya. At kabilang doon, mga kapatid sa Panginoon, ang sumampalataya tayo na ang ating ibinibigay, mga kapatid sa Panginoon, ay ginagantihan ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, amen, ang ating fellowship, hindi po ito kung lumalapit kay mayor, kay congressman, kay senator. Wala akong natandaan ng ating fellowship kahit dito sa Taguig na lumapit at kapitan. Pwede po bang magbigay kayo ng offering o magbigay kayo ng donasyon doon sa church? Kasi meron kami gawain. Wala akong natandaan Yes. na ginawa namin yun. O ano kaya ay nangaruling kami, amen, ang baso ay sumapit. Wala akong natandaan, mga kapatid sa Panginoon. Wala akong natandaan. O ano kaya ay nag-solicit tayo sa mga kapatiran. O ikaw, 1,000 sa'yo, kayo 1,000, amen. O sa mga tata ko, wala akong natandaan. Amen. Itong Malakay 3:10, mga kapatid sa Panginoon, ito'y pangusap ng Diyos para sa mga mananampalataya, para sa kanyang bayan. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, ang Panginoon dito ay nangusap sa loob ng church. Yes. At kayo yun. Tayo yun, mga kapatid sa Panginoon. Hindi tayo lapit kay senator, kay mayor, kay congressman, para humingi ng donasyon upang itatag ang gawain sa ating bansa. Nakita natin kung gaano makapangyarihang magawa ang nangyari sa ating fellowship. Amen. Na nakapagtanim ang ating fellowship na mga gawain sa iba't ibang bansa na walang tulong ng sino mang politiko sa ating bansa. Ngayong umagang to, ngayong gabi ito, mga kapatid sa Panginoon, ano po yung pinupunto ko rito, mga kapatid sa Panginoon? Ang ating Panginoon ay inilalagay niya ang kanyang gawain sa kamay ng kanyang mga anak na sumasampalataya sa kanya. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, pagpapalain ng ating Panginoon, yung gawain dito, depende, amen, sa pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya nga tanong doon, sa binasa natin sa Marcos chapter 6, verse 6, ang sabi doon, pwede natin kakas dyan, amen. Hallelujah. Marcos chapter 6, verse 6, ang sabi po doon, amen. Saan ba? Sabi doon, makakatagpo, kaya, amen, sabi, at siya'y nanggilalas, amen, nanggilalas, Marcos chapter 6, verse 6, at siya'y nanggilalas, amen, sa kawalan nila ng pananampalataya. Sa verse 6, amen, and namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Sa King James kasi siya ay nanggilalas. Pero mas magandang version sa namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Ngayong gabi ito, mga kapatid sa Panginoon, kung iisa-isay natin yung pangako ng ating Panginoon para sa pagpapala, amen, para sa kanyang anak at sa kanyang gawain, amen, hallelujah, marami ang hindi nananampalataya. Totoo yun, mga kapatid sa Panginoon. Marami ang hindi nananampalataya. Ang isa sa pinakamahirap na gawin, mga kapatid sa Panginoon, sa loob ng church, ay ang mangaral patungkol sa pagbibigay. Alam niyo, mga kapatid, hirap na hirap akong gawin ito. Pero ito yung paraan ng Panginoon. Ito yung way o susi ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. Kasi yung pagbibigay, mga kapatid sa Panginoon, hindi ito bahagi ng ating gawain. Bahagi ito ng ating panambahan.
Nakalakip dito mga kapatid sa Panginoon yung pananampalataya natin na ibinibigay natin sa sinasamba natin na yung kanyang mga pangako ay mai-apply sa ating buhay at higit sa lahat sa ministry na ginagawa natin hindi lamang dito kundi sa mga lugar pa na bubuksan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pastor din, yung mga kapatid sa Panginoon, yung kabilang bahay o kabilang lote ay inyong pinapanalangin. Kasama niyo po kami sa panalangin upang ang lupang ito ay ibigay ng ating Panginoon. Kaya ang tanong ngayon, Amen, manggigilalas din kaya ang Panginoon sa ating dahil sa ating kawalan ng pananampalataya. Ngayong oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, ngayong oras na ito, Amen, inaasahan ng Diyos, inaasahan ng ating Panginoon, ng bawat isa atin, mga kapatid sa Panginoon, ay ipakita yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng ating ginagawang pagbibigay. Amen. Tayo po, ibigay po natin yung ating mga tithes and offering. Sapagat malaki ang pangailangan ng gawain dito sa lugar ng Taguig. Sabi nga niyo, dalhin niyo ang isang bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga po, kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, pangako ito ng ating Panginoon. Amen? Kaya every time, amen, na tayo po ay sumusweldo, ibigay natin yung para sa ating Panginoon, yun agad yung tanggal natin, yung 10%, kasama yung offering, ibigay agad natin, huwag na natin, ay, teka, sayang, ang laki ito ha. Ang laki ito. Teka muna, buwasan mo natin. Amen, ibigay agad natin. Dahil ang Panginoon ay nangako. At sabi niya, subukin niyo ako sa mga bagay na ito, kundi bubuksan ko sa inyo ang mga durungawan ng langit upang ibuhos ang walang sapat na silid na kalalagyan. Ngayong oras ito, mga kapatid sa Panginoon, manggigilas kaya ang Panginoon sa kamalan namin pananampalataya o manggigilas siya dahil meron tayong pananampalataya. Amen! Amen. Tiyatawagan ko po yung ating ushers. Sino ba yung ushers natin? Amen. At tayo po ipangunahan sa panalangin. Praise God. Let's get. Isang pa tayo pagmanalangin sa Panginoon. O Panginoon Jesus, salamat po muli sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagpapala na pinagkaloob po sa amin. O Panginoon, minsan pa lumalapit po sa inyo, Panginoon, pagpalayan na muli ang mga kapatid namin na magpamulig sa inyo, Panginoon, ng pasasalamat. Pagpalayan niyo po kanilang buhay, O Panginoon Jesus, at patuloy silang gamitin para sa iyong panalagawain. O Panginoon, bilang pagpapala, O Panginoon Jesus, samahan niyo po patuloy ang gawain dito sa Sipag, maging ang gawain niyo po, Panginoon, sa Kumentbo, sa Cubao, maging sa may gawain Bulacan. Pagpalayan niyo po, Panginoon Jesus, sa bawat isa, nagagamitin niyo po, Panginoon, sa gabing ito minsan pa, patuloy pong palakasin ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po nga po, may Panginoon Jesus, patuloy po may sumasampalataya, O Panginoon Jesus, na ikaw nga po, Panginoon Jesus, ay magbibigay sa amin, O Panginoon Jesus, ng kalakasan. Ikaw lamang, Panginoon, ang papurihan at pasalamatan magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawa. Amen, praise God. At ngayon naman po, dadako tayo sa pinamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang pangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sino pong handa na sa bagong revelasyon ngayong gabi? Amen. At paki-silent mode lang ang ating mga cellphone o kaya turn off nyo para hindi makadistract. At buksan po natin yung ating mga Biblia. Kailangan po natin magbasa gamit yung Biblia natin kung kinakailangan. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon. Ngayon, habang lalapit ang ating buting pastor, Pastor Nino, sa kanyang pangalan. Amen, habang lumalapit, amen, ang ating pastor, si Pastor Aldwin.
Amen, ngayong gabi. Amen, welcome natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise God, kala ko makakalusot na ako. Wala. Kala mo lang yun. Kinakabahan ako kanina pa. Nung tinawag ni Brother James, si Pastor ninyo mangaral, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen, pero hindi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon Diyos sa pagkakataon na muling makatayo. Amen, sa ating Mother Church. Salamat sa ating Panginoon, kay Pastor Nino, Sister Lerma, sa kanilang pagtitiwala. Amen, na kung saan ay maging kabahagi tayo sa ganitong gawain. Amen, salamat sa Diyos. At salamat din sa aking may bahay, sa kanyang suporta. I love you, Ma. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil ikaw yung binigay ng Diyos. Amen. Mabuti ang Panginoon. Kaya sa mga alagad, amen, na naghahanap, huwag mong hanapin sa Facebook. Amen. Hanapin mo at hingin mo sa Diyos. Dahil hindi magkakamali ang Panginoon na ibibigay sa iyo. Praise God. Talagang tuwang-tuwa ka pag ibigay ng Panginoon. Amen. Pinagpipray mo pa lang. Hallelujah. Kapag alam ng Diyos na mabuti, magandang layunin mo, hindi mo mag-aalinlangan ng Diyos. Amen. Kaya, hallelujah. Ngayong gabi, salamat dahil ito ang pinakamaganda sa mga gawain sapagkat dito po tayo hinuhubog ng Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng ating pastor. Kaya salamat po, hallelujah, kay Pastor Jerry, kay Sister Giselle, sa kanyang mga anak, sapagkat ang discipleship, amen, ay napaka makapangyarihan. Dahil kung walang discipleship, malamang wala din si Pastor Jerry, wala rin ang aking pastor. Siyempre, lalo na ako, wala ako dito. Pero salamat, amen, sa discipleship, dito po tayo tinatatag at binabangon, pinapalakas. Nung tayo ay mahihina, amen, nung nakakilala tayo sa Diyos, pinalakas tayo ng Panginoon. Amen, kaya yung po naging dahilan. Ang ating pastor, si Pastor Jerry, siya po ang nagpastor dito sa C5 Taguig. Amen, at habang siya ay nagpapastol, biyaya ng Diyos, merong alagad na tumugon sa isang panawagan at biyaya ng Diyos, nagkaroong pastor dito habang si Pastor Jerry ay pupunta sa kabilang bayan, amen, sa lugar ng Cubao, pumalit din ang ating pastor, si Pastor Nino. Amen. At dito po makikita natin na ang discipleship ay huwag po natin babaliwalain. Sapagkat ang discipleship, mga kapatid, ay ito ay makapangyarihan. Amen. Kaya nga, nung pumalit si Pastor Nino, amen, naging disciple niya po ako. Kaya nandito po ako sa inyong harapan. Kahit matigas ang ulo, salamat sa Diyos dahil binago niya po ako. Yun po ang kapangyarihan ng discipleship. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Panginoon, makikibukas ako sa aklat ng Marcos chapter 1. Amen. Kaya ngayong gabi, nais kong mangaral, the power of discipleship. Amen. Ang sabi dito sa Mark chapter 1 verse 16 to 18, hallelujah, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang mga kapatid na si Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat at sila ay kapwang mga mangingisda. 17, at sinasabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. 18, at pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng mga kapatid ng kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na mga pangyarihan. Ngayong gabi, O Lord God, di po ako umaasa, di po ako nagtitiwala sa aking sarili, sa aking kakayanan. Dakilang Diyos, ilagay mo po ako sa iyong likuran. Dakilang Diyos, sapagkat Ikaw lamang ang mahayag, Ikaw po ang maitaas. Dakilang Diyos, ngayong gabi ito, Lord, tangi po kaming umaasa sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na Espiritu ay manaog ngayong gabi, at ang bawat iyong mga disciples
disipulo ay patuloy mong puspusin at makatanggap ng revelation at kapangyarihan at lalabas po kami sa gusaling ito na maapoy, masigla at excited ipangaral ang iyong ebanghelyo para marami ang mga maligtas at magbalik loob sa iyo at sila'y maturuan, maging alagad upang magpagamit ng kanilang buhay dakilang Diyos. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! The power of discipleship. Ang kapangyarihan ng pagiging alagad. Hallelujah! Ang discipleship ay nakakamangha dito. Natin makikita ang pagbabago ng Diyos mula sa lalaki ng Diyos patungo, amen, sa pagiging alagad ng Diyos. At kahit kailangan nating makita ang kanyang kapangyarihan sa gawa, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya salamat, hallelujah, sa discipleship. Amen. Dahil sa discipleship, mga kapatid, tayo po ay natuturuan at dito po tayo lumalago. At dahil sa discipleship, dito po tayo nakakatanggap, hallelujah, lalo na po sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya ngayong oras na ito, nais kong una natin titingnan natin dito, mga kapatid, hallelujah, the source. Amen. Ang panimula. Amen. Una, makikita natin, para sa marami, amen, ang pagkatawag ng Diyos ay nagdudulot ng takot sa kanilang puso. Amen. Nakatuon sila sa kanilang mga sarili. Amen. Kaya natatakot sila, mga kapatid. Hallelujah. At sabi nga doon, hallelujah, hindi ko magagawa yun. Ibig sabihin, hindi ko yan makakaya. Hallelujah. Yung pagsunod sa Diyos, hindi ko makakaya yan. Hindi ako katulad niya. Minsan namumumpara tayo. Naghahanap tayo. Amen. Nakala natin na ang Diyos ay naghahanap na mahusay magsalita. Amen. Akala natin ang Diyos ay naghahanap ng mataas ang pinag-aralan. Akala natin, mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap, hallelujah, ng meron ka talagang yung may mga potential, ibig sabihin yung may alam. Amen. Hallelujah. Kaya minsan, minsan sasabi tayo, wala akong ganun na kakayahan. At alam niyo, mga kapatid, minsan, sinasabi mo, nahihiya ako. Minsan, kapag pinapangaral ka ng salita ng Diyos, nauunahan ka ng kaba at takot. Amen. Kagaya po ni Moises, mga kapatid, sa ating Panginoon, di po ako mahusay magsalita. Panginoon, di po ako magaling, di po ako marunong makipagharap sa mga tao. Amen. Hallelujah. Ang sabi na doon sa aklat ng Exodus chapter 4 verse 10, sinasabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Imagine natin ngayong gabi, mga kapatid. Hallelujah. Mula pa man noon, sa hirap na ako, amen, sa pagsasalita, kahit ngayon ay nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Amen. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa ating Panginoon, nung ako ay nakakilala sa Diyos, ay una nagpapaalagad, hindi hindi pa yung nagpapaalagad, kundi pala yung nagpapasimula pa lang, at tinuturuan ako ng aking pastor. Amen. Ang aking pastor, hallelujah, nagtsatsaga siya kahit di po ako marunong magbasa. Amen. At minsan, hallelujah, nasasabi ko, kaya ko ba kaya yan? Amen. Kaya ko ba magbahagi? Amen. Nakagaya nila. Amen. Nakikita ko ang aking pastor habang siya nangangaral. Praise God. Purihin ang Diyos. Walang takot. Amen. Na nangangaral at nagbabahagi. Pero ako noon, nahihirapan po akong magsalita. Pautal-utal po ako magsalita noon. Hanggang ngayon, mga kapatid. Pero hindi po yung naging reason at naging dahilan. Amen. Hallelujah.
Tatandaan natin mga kapatid, si Moises, amen, hindi rin yun naging dahilan. Amen, kundi siya ay tumugon, hallelujah, at siya, hallelujah, ay sumunod dahil mayroong pangako ang Diyos sa kanya. Amen. Promise here, God will make us able to do His will. Ang pangako dito ay gagawin tayo ng Diyos, amen, na gawin ang kanyang kalooban. Amen. Pinangako ng Diyos, hallelujah, na gagawin natin ang kalooban niya. Kalooban ng Diyos ang ating gagawin. Ang tumatawag sa iyo, amen, ay nagbibigay ng supernatural, amen, na kakayahan upang matupad ang pagtawag. Amen. Kaya kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Ito ang kagandahan sa discipleship, mga kapatid. Sapagkat dito ka lumalakas ang loob, amen, at nakikita mo habang may nakakakita, habang nagpapatuloy ka, meron palang pagtawag ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ay salamat, amen, sa ating pastor. Amen, na ginamit siya sa buhay ko. Hindi ko alam. Kasi kung titingnan niya ako, amen, parang madidisqualify bata ko sa kanya. Dahil unang-una, di talaga ako marunong magbasa. Pangalawa, ang aking pananalita ay hindi nadidireksyon. Putol-putol, mga kapatid, hirap na hirap ako. Pero nung sinabi niya sa akin, hallelujah, magpapastol ka, amen, bigla ko napatitig sa kanya, ano kaya nakita ng pastor ko sa akin, hallelujah, yung pala nakikita niya na may pagtawag sa buhay ko. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Panginoon, alam ng Diyos na ginagamitan yung pastol na mayroong pang pagtawag. Amen. Hindi yan ipapaalam kagad sa iyo dahil baka maging mayabang ka. Amen. Hallelujah. Baka ngayon pa lang, hindi ka palang pastor, alagad ka pa lang. Amen. Piling pastor ka na. Diba? Dadaigan mo yung pastor mo. Amen. Tindigan pa lang, tayuan pa lang, lakad pa lang, pananalita pa lang. Diba? Ako ang pastor dito. Kaya hindi mo pwedeng paalam kagad sa iyo. Kailangan, amen, mula sa Panginoon at ibibigay sa lingkod ng Diyos ang pagtawag sa hindi po idadirect. At ang kagandahan dito, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos, hallelujah, ay grabe. Kahit mga mangingisda ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang kanilang iulihin, ang kanilang uli na ay hindi na mga isda. Amen. Kundi mga magagawin silang mga mamalakaya. Amen. Gagawin sila ng Panginoon, hallelujah, na fisher of men. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, ang sabi doon sa ating teksto sa Mark chapter 1:17, at sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa akin. Amen. Hulihan. Hallelujah. At gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Imagine natin ngayong gabi, mga kapatid. Ito po ang ibinibigay ng Diyos, amen, sa mga naroon na mga mangingisda. Amen. At ako'y naniniwala, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, sila ay ginamit ng Diyos sa mga makapangyarihang kaparaanan. Amen. Kaya kagandahan sa disciple, pag nakikinig ka. Nung nakinig sila, amen, di sila nag-alinlangan, di sila nagtanong, amen, hallelujah, kundi sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamalakaya na mga tao. Amen. Pangalawa, siya ay may akda, amen, na nagbibigay dahilan sa lahat, amen, ng abilidad ng ating Panginoon. Amen. Karunungan, kapangyarihan, na nagbibigay ng ating pagkukulang at kung anong wala sa iyo. Amen. Kaya ang Diyos po ang nagbibigay, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano ang kulang sa iyo, anong mahina sa iyo, anong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya yan kung walang Panginoon. Amen. Pero dahil sa pamamagitan ng ating pastol, amen, tayo pa'y nagsisilakas. Amen? Amen. Dahil kung walang pastol na nagpastol sa akin,
Di ko alam, baka painom-inom na lang ako ngayon. Mm. Pero salamat sa kapangyarihan ng discipleship. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Kaya kung ano ang kulang sa iyo, ibibigay ng Diyos. Karunungan, kapangyarihan, magbibigay ng ating kakulangan. Amen. At kung anong wala. Amen. Inaalis ang ang maghahadlang, amen, sa pwede nating gawin. Amen. Amen. So makikita natin mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin upang tulungan tayo, amen, na mahubog. Kung makikita natin dito, una, ang banal na Espiritu. At titingnan natin doon sa Proverbs chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hallelujah. So makikita natin mga kapatid, dahil ang susi ay banal na Espiritu, doon natin makikita ang mabuting kalooban ng Diyos. Amen. Gawa, hallelujah, kalakasan, kapangyarihan, kagustuhan, at paggagawa. Hallelujah. Diyan natin makikita sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Kaya makikita natin ang pastor, amen, na si Jesus, ang Diyos, na nagkatawang tao, na tinatawag silang maging disipulo ng Panginoon. Amen. Siya ay tagapagturo sa disipulo. Amen. Amen. At ito ang obligasyon ng pastor na magturo sa alagad. Una. I-train ang alagad, hubogin ang alagad, at ipakita yung pagtawag. Amen. Kaya itong dahilan mga kapatid, hindi lang po ito normal sa atin mga kapatid. Sapagkat ang discipleship, amen, ay merong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ang discipleship, amen, ay dito tayo lumalakas, dito tayo natututo, dito tayo nauhubog, at habang tayo ay nauhubog, amen, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mapapansin natin mga kapatid, nung sumunod sila sa Panginoon, hallelujah, ginamit sila ng Diyos. Marami ang gumaling, marami ang naligtas. Amen. Saan? Bakit sila? Bakit sila nakakita ng ganon? Bakit sila nakaranas ng ganon? Dahil may nagtuturo sa kanila. Amen. Ang mga alagad ay tinuturuan. Tinitrain. Pag-uhubog. Kaya pag tinitrain ka, talagang tatabas-tabasin ka. Amen. Huwag mo sabihing madali. Hallelujah. Ang paghubog ay hindi po madali. Amen. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dito natin makikita kung ano ang panawagan ng Diyos sa buhay po natin. Kasi sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, amen, ito ay pinagkakalooban niya, amen, na ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebanghelista, at ang mga iba ay pastor, at ang mga iba ay guro. 12. At ikasasakdal ang mga banal na gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi po lahat dito ay magiging pastor, mga kapatid. Hindi po dito lahat ay magiging ebanghelista. Hallelujah. Pero pwede tayong gamitin ng Diyos sa makapangyarihang gawain ng Panginoon para lalo ang katawan ng Panginoon Diyos, hallelujah, ay patuloy tumibay. Kaya gagamitin tayo, hallelujah, sa paglilingkod, mga kapatid, hallelujah, dahil sa katawan ni Kristo, mga kapatid, sa ating Panginoon, na kapag tayo ay gamitin ng Panginoon Diyos,
hallelujah, makakakita tayo, amen, hallelujah, ng mga himala. Ay salamat talaga sa Panginoon. Yes. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pagiging pastor ay hindi po yan pangarap. Dito ko nakita, dito ko na-realize, mga kapatid, sapagkat hindi nga ako nag-aaral eh. Kasi tamad ako mag-aral. Amen, pero yung pagiging pastor mo na araw-araw nag-aaral. Diba? Araw-araw magbabasa ka ng Biblia. Hallelujah. Eh yung pa kaya sabing guro. Hindi sumayad ka nga dati sa guro mo eh. Diba? Nag-aaral ka, nagkakating ka. Diba? Hallelujah. Kaya pagpapastor mga kapatid, hallelujah, talaga ito'y kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. At bago ka maging pastor, dapat handa ka. Matamaan. Di ba hindi ka, hallelujah, di ka handa matamaan, talagang di ka pwede. Praise God. Kaya nga, tinawag tayo ngayong mga alagad. Imagine mo, ang dami-dami natin pagka regular na gawain. Amen? Dati Merkulis, amen, Buwebes, Linggo, morning, evening, hallelujah. Pero pagdating sa discipleship, kaunti lang tumutugon. Di ba? Amen? Kaya salamat sa mga nandirito na mga totoong disciple. Amen? Hallelujah, purihin ng Diyos. Pangalawa, the process. Kaya meron pong proseso, mga kapatid. Kapag tayo ay tumugon, ang Panginoon ang gumagawa para ihanda tayo. Thank you, Lord. Amen. Hindi ka tatawagin dahil handa ka na. Tatawagin ka dahil ang Diyos na naghahanda. Amen. Yan sabihin, galing-galing mo. Amen. Hindi ka tatawagin ng Diyos. Sapagkat mapapansin natin, makikita namin sa ating teksto, sa aklat ng Mark chapter 1:17, sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa akin hulihan. At gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Amen. Pag hindi po disciple, hindi ka po susunod kaagad sa Diyos. Yes, amen. Pag hindi ka na-train, hindi ka nahubog, amen, pagiging disciple, hallelujah, hindi ka susunod sa iyong pastor. Hallelujah, sigurado, marami kang dahilan, pastor, busy ako eh. Parang late na ata ako makauwi, pastor. Pero alam mo, kahit alagad ka, pag alagad ka, amen, dahil kinakausap ka ng Diyos, gagawa ka ng paraan para sa Diyos. Yes. Hindi reason, dahil busy ka. Hallelujah. Kundi para sa Panginoon, gagawin mo, hallelujah, ang lahat. Agaya ng pag-ahamon kanina. Amen. Kailangan po natin ng pananampalataya. Kasi kung hindi ka disciple, may hirapan ka rin magbigay. Amen. Hallelujah. Kaya dito po tayo inuhubog ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Ito ay hamon sa mga alagad. Amen. Ang pagmamataas, amen, o pride ay hadlang sa pagdi-discipleship. Amen. Amen. Kaya kapag meron kang pride, hallelujah, ito ay hadlang. Una. Ayaw mo magpaalagad. Amen. Gusto mo dyan ka lang sa upuan mo. Gusto mong butasin ang upuan mo. Amen. Hindi, kapatid. Hallelujah. May pagtawag sa iyo ng Diyos. Pero hindi yan ipapaalam agad sa iyo. Amen. Amen. Kundi sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Amen. Kaya ito ay alisin natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga lalaki na sinasabing andoon na sila, alam na nila lahat, o di kaya alam na nila yun. Ay minsan marami nagmamarunong na disciple. Amen. Alam ko na yan, pastor.
Dati na sinabi ni Pastor Jerry kanina, magbibigay, alam mo talagang pasikot-sikot. Dito sa church, yung gawain, bago mag-start, amen, may prayer, amen, kasunod, yung kakanta tayo, amen, at pagbibigay, bibigay na naman. Di ba? Alam natin ang pasikot-sikot. Pero alam yung mga lalaki, mga babae, hallelujah, mahirap po ito na mangyari sapagkat ito po ay pride. Alam mo yung nagmamarunong ka, hindi ka na nakikinig. Hallelujah, pinapuntahan ni pastor sa iyo, sabi na, hindi ako makikinig yun eh. Ba? Pinahunahan mo. Amen. Ang katotohanan doon, pride po yun. Amen? Hallelujah. Marami kang alam. Hallelujah. Halimbawa, ang pagtuturo sa gitara. Amen. May pakalansing ka pa. Diba? Hallelujah. Talaga. Grabe. Diba? Iinggitin mo muna. Alam ka na kumakasa ng baril. Hallelujah. Pero pag maputol yung ano, hindi ka marunong magpalit. May sariling akong chords. Ay, may sariling kang chords. Di ba? Hallelujah. Alam ko na yan. Dahil alam ko na yan, ang music. Minsan, ganito yung mga alagad eh, no? Salamat, wala yun sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo ay matututo kung aangkinin natin, tayo ay dapat matuto. Amen. Kaya ngayong gabi kung aangkinin mo, handa kang matututo ka. Yes. Pero kung hindi, ayaw ka sige. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hindi nagsawa yung pastor ko sa akin. Amen. Hallelujah. Kahit pautal-utal magsalita, sige lang. Kahit minsan, alas-dos na, sige lang. Pero ngayon, mga disciple ngayon, patapos ng gawain, uwi na. Walang fellowship. Hindi ko alam kung nagbabasa pa ng Bible pag uwi. Baka mamaya hawak ang cellphone. Amen. At katsyap si Nining. Si Nunong. Diba? Galing ako ng church. Nagpainggit ka ba? Hallelujah. Salamat mga kapatid. Meron tayong discipleship. Kaya kung willing kang matuto, hallelujah, angkinin mo na matututo ka. Amen. Matthew chapter 10 verse 24, hindi mataas ang alagad. Pansilin natin. Sinabi ng Diyos, hindi daw mataas ang alagad. Hallelujah. Sa kanyang guro, ni hindi rin nagmamataas, amen, ang alila sa kanyang Panginoon. Hallelujah. Kaya minsan talaga, grabe. Pero mga disciple na gusto kong lamangan ang kanyang guro. Pag tinuturuan, hallelujah, ibang ginagawa. Tinuruan ka na nga eh. Di ba? Hallelujah. Pag puntahan mo doon, iba yung ginawa. Pinag-report yung store, iba yung ginawa. Hindi yung pinapagawa sa kanya. Nalala ko noon, meron kaming disciple doon, at nawala. Pero siya ay pinagsusundo ko noon. Amen. Dahil kasama-kasama ko, tinuturuan ko talaga siya na pag nagsusundo ka, huwag kang magagalit sa kanila kung hindi sasama. Amen. Kung ano may matagpuan mo doon sa bahay nila, ayaw mo lang sila, basta invite mo lang. Kala ko okay na, naintindihan niya, aking nasabi sa kanya, at nung sinabihan ko, ikaw na ang magsundo. Kagandahan naman, masunurin. Praise God, bumalik. Nasaan yung sinusundo mo? Pastor, nagtutungkit.
Kaya sinabihan ko tuloy, ano, magsi-church ka ba? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nung humayo kami, kinabukasan, di ko alam, nagtatampo pala yung tao. Amen. Doon ko nalaman na para bang pinapagalitan siya ng nagsusundo. Kaya mga alagad, huwag po tayong siga. Amen. Mahal natin sila. Pero huwag mo sisigain. Amen. Hallelujah. Susunduin mo dahil mahal mo sila. Amen? Susunduin mo dahil gusto mo madala sila sa Panginoon. Hindi yung, alam, hindi ko na yun. Ayaw mag-church. Sabi pa na ng kapatid na yun, alam mo, Pastor, yung disciple mo na yan, ang pangit ng ugali. Hallelujah. E di, tayo naman, pasensya na po, kapatid. At dalaga lang nata sa bugso ng damdamin. Kaya ang pagsusundo, hindi po bugso ng damdamin. Amen. Amen. Kundi kasama natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Wala ka man madala, sige lang, tuloy lang. Amen. Akala ko nga noon, nung nagsusundo ako, biyaya ng Diyos, nasabihan ako ni Pastor, kahit wala akong masundo, parang logi yata ako. Amen. Madumi yung pantalong ko. Amen. Pupunta sa church. Pero may ginagawa pala ang Diyos. Amen. Kaya, ang sarap na sumunod ka lang sa instruction. Amen. Huwag po tayong mga siga, mga kapatid. Kasi hindi talaga yan susunod sa iyo. Masiga pa talaga yan sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Panginoon, Amen. At sabi ng Panginoon dito, Amen, sa Philippians chapter 3, verse 12, hindi sa ako ang nagtamo na ako'y lubos na kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko na yakon at ikakaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen. Ito ay pampatibay ng loob na pwede tayo, amen, na ma-discourage, mga kapatid, o panghinaan ng loob kapag tumitingin tayo sa ating mga kabiguan o kakulangan. Okay lang yan. Hindi pa natin naaabot, amen, ang pinangako ng Diyos. Hayaan natin, amen, ang pagproseso ng Diyos sa ating buhay. Hayaan mo. Amen. Ma-discourage ka man, mapahiya ka man, hallelujah, hayaan mo lang. Kasama din pala yan sa pag-process sa iyo. Amen? Amen. Para lalo kang tumibay, lalo kang tumatag. Abisa, meron pong mga disciple na mamatatampuhin pa. Wala yan dito, amen? Amen. Nasa kumembo. Praise God. Ang mga disciple ay hubog. Tinuturuan tayo. Amen. Yung hubog kasi sa amin ay lasing. Hallelujah. Ang mga disciple, hindi po naglalasing. Amen. At di na pumupunta sa bar. Amen. Disciple nga eh. Kundi pupunta sa mga tao. Amen. Para mangaral. Kasi sabi, hallelujah, ng ating Panginoon, pangatlo, the outcome. Ang kinalalabasan. Hallelujah. Una, ang ikinalalabasan ng ating buhay ay nagmumula sa Panginoong Hesus. Lalo na kung sumusunod tayo sa Kanya. Doon natin makikita, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi doon sa verse 17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao.
Hallelujah. Ito po yung tinuturo ng discipleship sa atin. Pupunta tayo sa mga tao para ipangaral ang magandang balita. Pupunta tayo sa mga tao para makilala nila ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Pupunta tayo sa mga tao para sabihin na may pag-asa sa Diyos. Yes. Hallelujah. Yun po ang ating dala, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi po tayo nakatuon ang kanilang nakatuon lang ang kanilang buhay sa labas. Patungo, amen, sa makasalanan. Kaya, ang ating buhay, mga kapatid, ay hindi lang po tayo nakatuon, hallelujah, sa pansarili natin. Amen. Kundi tayo ay nakatuon sa mga gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya kailangan mo maging parte, amen, sa katawan ni Kristo. Kailangan mo maging parte, amen, sa katawan ng church. Magpasakop ka sa iyong pastor, magpa-disciple ka. At ang church natin ay kumpleto, mga kapatid, na gawain, kaya hindi po tayo boring. Yes. Walang alagad na magsasabing boring, maliban lang kung hindi ka sumasama sa mga hayop. Amen. Hindi ka sumasama sa discipleship. Amen. Hindi ka sumasama, hallelujah, sa pag-one-on-one evangelism. Hindi ka sumasama, hallelujah, sa mga revival. Talagang masasabi mo boring dahil minsan Sunday ng umaga ka lang umadalo. Hindi ka pwedeng tawaging alagad. Pagdating ng gabi ay ayaw mong dumalo. Amen. Pag gusto mo lang, hindi ka alagad. Mga kapatid. Patungo yan sa kasalanan. Hallelujah. Nasa church ka, sabi ni Pastor Buwing, nagkakasala eh. Yung pa kaya yung nasa labas ka. Amen. Makita mo lang, lalo na yung mga lalaki ngayon. Mga kapatid, pag makakita lang ng siksi, hallelujah, lumalaki ang mata. Isa sinusundan pa. Ang likot ng mata. Mga kapatid, may ipandukutin yan. Pero wala yan dito. Ating kapon sa impyerno. Amen. Isa dalawa ang mapunta doon. Kaya evangelism, amen, at ito ay kaugnayan sa kaligtasan. Pangalawa, ang pag-aalagad ay kailangan natin itakwil, hallelujah, o kalimutan ito. Hallelujah. Pangatlo, sapagkat nakatuon sila sa katayuan ng mga aral ng kasanayan. Minsan, mga kapatid, minsan nakatuon lang tayo sa ating mga karer. Nakatuon lang tayo, amen, sa ating mataas na narating. Nakatuon tayo dahil marami kang natanggap na trophy. Marami kang natanggap na mga reward. Amen. Kaya minsan, doon ka na lang nakatuon. At kapag ikaw ay pupunta sa church, pakuya-kuya-kuy ka na lang. Ayun yung sinasabi na nagbubutas ka ng upuan kasi sanay ka na. Nasasanay po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Walang kaugnayan sa walang kakayahan na maging mangingisda ang tao. Amen. Ang alagad na hindi nakikisama sa evangelism, hallelujah, ito ay misnomer o oxymoron. Na ibig sabihin, hindi karapat dapat na tawagin na alagad ng Diyos. Amen. Ang misnomer, ayon sa dictionary, amen, ay maling pagtawag sa pangalan. Amen. Una, makikita natin, kailangan natin makisama sa mga hayop. Kailangan natin matutunan na pangunahan ang paghayop. Kailangan natin matutunan ang pakikisama sa mga follow-up at pakikisama
sa fellowship. Sa mga bagong tanggap, dito tayo nagkakaroon ng kasanayan sa puso. Makikita natin ng supernatural, amen, na pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, wala pong alagad, mga kapatid, na kayo lang nagkukumpulan. Hallelujah, dahil ikaw na yung matagal, dito tayo. Amen, yung iba nasa likod. Ang iba ay nagchichismis, nagmamarites. Ang iba naman, hindi pinapansin yung mga bago. Amen. So ngayong gabi, ang mga alagad ay pinapansin natin yung mga bago. Amen. Praise God. Kasi kung ikaw, yung unang hindi ka pinansin, dati ka, unang kang dumating sa church, malamang hindi ka magpapatuloy. Pero dahil nabigyan ka ng attention, nagpatuloy ka. Yes, So din ang gawin mo sa bago. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa ating Panginoon si Jesus ang nagbibigay ng pagiging pakipakinabang sa ating buhay. Amen. Kaya mong magbago ng buhay ng tao, kaya mong baguhin ang kanilang kawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng Panginoon. Amen. At sabi dito sa ating pagtatapos ngayong gabi, sa aklat ng Daniel, chapter 12, verse 3, at silang pantas ay nagsisilang na parang nagniningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran at parang mga bituin ng magpakailanman. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, huwag po nating maliitin ang discipleship. Ang discipleship, amen, ay makapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah. Salamat na mayroong mga lalaki, amen, na nangaral at nagbahagi na tayo po ay naabot. Salamat, amen, sa buhay ni Pastor Jerry, ni Pastor Nino. Hallelujah. Kung bakit tayo narito ngayon, dahil ito ay bunga ng discipleship. Amen. Kaya pag mayroong discipleship, lagi kang excited sa gawain ng Diyos. Yes. Para lalo mong makita, amen, na ang Diyos, hallelujah, ay merong gagawin sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pastor. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, huwag po nating maliitin ang discipleship dahil ang discipleship ay ito'y makapangyarihan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Ngayong gabi, habang nakatungo at nakapikit, amen, ang iyong mata. Wala namang bago sa ating kalagitnaan. Pero ngayong gabi, maaaring ikaw mismo sa iyong sarili, batid mo sa iyong sarili, kapatid, na nakagawa ka ng kasalanan. Sa either ikaw ay nag-backslide, amen, hallelujah, need mo ang Diyos. Maaaring ikaw ay nakagawa ng kasalanan, kailangan mo ang Diyos ngayong gabi. Hallelujah. Kailangan mo yan talikuran, pagsisihan, hallelujah, dahil hindi yan kalulugdan ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang, kapatid, kung meron kang nagawang kasalanan sa ating Panginoon, amen, mag-i-confess mo yan sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, ako'y nagkasala, patawarin mo. Hallelujah. At dito po tayo hinuhubog bilang mga alagad. Kaya ngayong gabi, kung meron man sa iyong sarili, amen, ikaw, alam mo, may ginawa kang kasalanan, ito po yung oras para pagsisihan mo. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Praise God, salamat sa mga kamay na yan. Hallelujah, salamat. Amen, salamat. Praise God. Sino pa po ba? Meron pa ba? Amen. Huling panawagan, salamat sa kamay na yan. Amen. Salamat sa kamay na yan. Praise God. Salamat sa kamay na yan. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos dahil ikaw ay binigyan ng karapatan ng Diyos. Hindi mo yan maitataas kung hindi ka hinipo ng Diyos. Dahil sa paghipo ng Diyos, amen, ikaw ay naging tapat sa Kanya. Amen. Kaya ngayong gabi, hallelujah, habang lumalapit ang ating mga musicians, amen, tinatawag ko po yung mga nagtaas ng kamay. Hallelujah. Pumunta po tayo dito sa harapan. Amen. At tayo ay magsisig.
Amen, ang ating mga kasalanan sapagkat kailangan natin pagsisihan ang ating kasalanan. Amen, sapagkat pag hindi natin ito pagsisihan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ngayon pa lamang, amen, dahil alam mo na ikaw ay nagkamali, nakagawa ka, amen, kailangan natin pagsisihan sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, praise God, itong mo yung ulo mo, ipinit mo ang iyong mata, at tayo ay dadalangin sa Panginoon Diyos ngayong gabi. Amen? Habang nakatungo, nakapikit ang iyong mata, sabihin mo itong panalangin na nagmumula sa iyong puso at lumalabas sa iyong bibig. Kung handa ka na po, sabihin mo ito, Panginoon, patawarin mo ko sa aking nagawa na kasalanan. Ito man ay sinasadya, kung hindi sinasadya, humihingi po ako ng kapatawaran. Linisin mo ang aking puso at isipan na hindi ko na po ito magawa at magkaroon ako ng conviction, magkaroon ako ng takot na gumawa ng kasalanan sapagkat nalalaman ko po, Panginoon, na meron pong kapahamakan pag hindi po ako susubok at hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Kaya simula ngayon, dakilang Diyos, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, ikaw ay aking makasama. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ako'y mananalangin para sa inyo, dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa iyong pag-uusap, dakilang Diyos, sa mga lalaking ito. Panginoon, pagpalain mo po sila, O Diyos. Hallelujah. Hindi po sila magpatuloy, Lord, ng kasalanan, Panginoon, kundi sila po ay mabuhay ng kabanalan, dakilang Diyos. Lord, ngayong gabi ay declare, O Lord, ano man ang daya ng kasalanan ni Satanas ay aming ibinabalik sa hukay ng impyerno in Jesus' name. Gawin mo po ang mga lalaking ito, Lord, na makapangyarihan at gamitin sa iyong kaharian. At inaangkin namin ngayon pa lamang ngayong gabi na may ginawa ka na sa kanilang buhay, sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Meron ka nang itinanim na mabuting kalooban at plano mo sa kanilang buhay. Salamat po. Ikaw ang aming purihin at parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ay bumalik doon. Hallelujah. Habang kinaawit, amen, ang awitin, pusong dalisay. Praise God. Hallelujah. Praise God. Dakila ka, Panginoon, ngayong gabi, O Lord, banal ang pangalan, O Diyos. Habang kinaawit, pusong dalisay, bukas mo ang altar, mga kapatid, pagtulong tayo ng pagkakaba sa Diyos. Aminin natin sa Kanya, hallelujah, na siya ang ating kailangan, O Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa pagkakataon, hallelujah, na kami ang mga pagsumamo sa iyo, kami ang mga lapit sa iyo, Panginoon Diyos, ngayong gabi.
walang kalinlangan. Isang pusong itiniti mo na ika'y parang alam. At ako'y magpupuri sa'yo lamang. O Jesus, minsan pa isang pusong tapat, hallelujah. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, O Lord. Isang puso sa'yo, walang kailangan. Isang pusong itiniti mo na ika'y parang alam. At ako ay magpupuri sa'yo lamang. Minsan hallelujah, Lord Jesus. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Panginoon, salamat o Diyos. Oh God, hallelujah. Walang kaligatan. Isang pusong itiniti mo na ika'y parang alam. At ako ay magpupuri sa'yo lamang. O Isang Santo, ako ay magpupuri sa'yo lamang. O Jesus, malakas na palakpak para sa Panginoon. Yes! We worship. Oh, mga anak ko, Iba't mga alagad ko kayo. Ibayan niyo ang iyong mga puso. Ibayan niyo ang iyong mga pananampalataya sa akin sapagkat ako ay Yes. Diyos sa inyong pinaglilingkuran. Inilagay ko kayo dyan upang maging matatag at maging matibay. Magpasahod kayo sa iyong mga pastor. Yes. Sapagkat inilagay ko yan para sa iyo ay matuto, maging matibay, upang ipangalat ang aking salita sa buong daigdig. Yes, Lord. Kayong mga anak ko, makinig lang kayo sa inyong mga pastor, sapagkat hindi kayo dadalhin sa kapamakan, sapagkat dadalhin kayo sa kabutihan mo sa ipapangalat nyo ang aking salita. Ay, handa nyo ang iyong mga puso, handa nyo ang iyong sarili, sapagkat kahit anong oras, kahit anong panahon, kayo ay tatawagin ko. Yes. Gagamitin ko kayo sa mga pangyarihan kong gawa. Gagamitin ko kayo sa mga pangyarihan kong salita. Gagamitin ko kayo sa may mga karamdaman kung saan Yes. hahanapin nilang hiwala, hahanapin nilang aking salita upang sila ay maligtas. Gagamitin ko kayo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord, sa iyong banal na Espiritu, God. Oh, we worship God, we worship. Tunay ka, Panginoon, na nangako ngayong gabi, Panginoon Diyos. Tunay, hallelujah, na kami hindi mo bibiguin, Panginoon Diyos. Ipaparanas mo ang hindi pa namin nararanasan, Panginoon God. Gagamitin mo kami sa mga makapangyarihang kaparaanan, sa pagpapagaling, Lord, sa may mga sakit, O Lord, hallelujah, gagamitin mo kami mismo sa kanilang harapan na sila'y gagaling sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos, Lord. Salamat sa iyong pangako ngayong gabi. Salamat sa iyong salita, dakilang Diyos, hallelujah. Salamat sa kabutihan mo, hallelujah. Hallelujah. Praise God, Jesus. Amen. Tagumpay po tayo ngayong gabi.
kapatid sa ating Panginoon, maaaring may karamdaman ng sakit ka. Amen. So kanina, nagpahayag ang Diyos na sabi niya gagamitin, amen, po kayo para magpagaling. So ngayong gabi, kapag may karamdaman ka, umasa ka sa Diyos, ipaparanas sa iyong kagalingan. Amen. Meron po ba? Kahit anong klaseng karamdaman, praise God. Hallelujah. Praise God. Sige po, lapit po kayo. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay magpapagaling sa atin. Amen. Pakinggan lang po natin yung kapahayagan niya. Maaaring ito'y maranasan nyo ngayong gabi. Kayo'y pagalingin. Amen. Hindi na kayo isa-isahin. Pero alam nyo sa iyong sarili. Amen. Ikaw yan. Amen. Alam mo kung saan parting masakit ang iyong katawan. Anong nararamdaman mo? Hallelujah. Umasa ka sa Diyos na ikaw mismo manampalataya kagaya kanina, amen, magkaroon ka ng pananampalataya. Amen. So ngayong gabi, hallelujah, hawakan mo sa iyong kanan na kamay, yung parting masakit sa iyong katawan. Amen. Kung ito ay buong ulo, hanggang pa masakit, ipatong mo sa ulo. Amen. Para pagalingin niya lahat ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, amen, habang hinahawakan mo, praise God, sabihin mo itong panalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan. Ako po ay umaasa ngayong gabi na ipaparanas mo ang iyong himala sa aking buhay. Magpapatotoo ka sa aking buhay. Ngayon pa lamang, ako ay pinagaling mo na. Ako'y pinalaya mo sa karamdamang ito. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang karamdamang ito ang ibalik sa hukay ng impyerno at palitan ito, hallelujah, na muling pagkabuhay. Kaya ngayong gabi dakilang Diyos, ako'y sumasampalataya na ako'y pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Lord Jesus, Lord, Makapangyarihan ka na. Salamat sa muli na yung gabi, Panginoon. Dahil sa amin mananampalataya. Lord, nag-imalak ka na yung declare na yung gabi. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise God. Sino po ang pinagaling ng Diyos? Yes, God. Praise God. Hallelujah. Ano nararamdaman mo kanina? Ngayon? Wala na? Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon. God. Hallelujah. Sino ba po? Meron pa? Kanina po masakit po yung lalamunan ko, tapos lumakatipid ngayon po pala. Kaya yun. Praise God. Meron pa? Meron pa? Ano nararamdaman mo kanina? Praise God. Samantha, nakaranas ka? Anong kagalingan naranasan mo? Parang nawalan. Praise God. Salamat sa Diyos. Ikaw, ano nararamdaman mo? Sakit ng ulo. Meron pa ba? Yung ulo na lang. Tatanggalin natin. Sige, panalangin natin. Dakilang Diyos. God, sa ulong masakit. Kumusta? Kumana. Thank you, Lord. Salamat. Hindi lang po yan ang ating mararanasan. Marami pa po. Magpatuloy lang po tayo. Amen. Handa magpaturo sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ito po natin, Pastor. Praise God. Amen. Pastor, manalangin. Hallelujah. Ako na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong tinuro. Unay, ikaw ang pinagmumulan ng lahat at inaayos kami upang ihanda, Panginoon, sa iyong dakilang gawain, O Diyos. Ipakita mo patuloy, Panginoon, sa iyong mga anak. At sila'y tumingin lamang ay sa iyo, Panginoon. Hindi sa kanilang sarili.
at mangyari ang iyong pinahayag at sama ng bawat isa. Oh Lord Jesus. Amin ang tinanggap ang espiritu ng karunungan, katapangan, malasakit at sipag, Panginoon, Yes, God. upang sumunod agad sa iyong pinag-uutos. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit. I-bless mo ang buhay niya. Ang iyong ministeryo, Panginoon, di lamang dito. Sa Comembo, may kawayan sa ibaw ng bawat Yes, isa. God. Ang aming Diyos, pagtitipong ito ay tagumpay mula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang sambahin, Panginoon, hanggang sa pag-uwi ng bawat isa. Sa apat na sulok ng tahanan, taglay ang mabuting ulat mula sa iyo. Ikaw ang kasama namin at ikaw ang muling kasama sa aming muling pagtitipon. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng nasa C5 ay meron tayong overnight prayer pagkatapos nito. Tuloy-tuloy po natin ito. No? Kaya sa Comembo, pwede nyo simulan din doon. Every discipleship ay gagawin na ng Mother Church o ng C5 overnight prayer. Kaya ako nagpadala ng list of prayers sa overnight prayer warriors. Kumuha ko ng chat group para lamang doon. Kaya pwede itong benchmark ng Comembo, ang may gawain pag na-establish ito. Amen. And ayun, nagpasudyere ako kung ginagawa na ito. But dito, amen, gagawin natin ito regularly every month. Kung saan man gawin ang discipleship, babalik dito sa Mother Church para mag-overnight prayer. And mamaya i-assign ko kung sino yung mag-tag team o mag-combine